So, ayun guys, ganito ang magpadala using Alipay HK. Just tap yung Alipay HK. And then, makikita mo dyan yung may remittance. Just click remittance. And then, itatap lang natin yung new remittance. So, makikita natin dyan yung palitan yung 1 Hong Kong dollar is equal to ganyan yung rate ngayon. So, just tap lang din natin ito. So, meron dyang choose remittance method. May GCash e-wallet. Kapag GCash mo siya ipapadala, wala siyang transaction fee. Tapos, pick up Cebuana and Palawan and bank account. Wala din siyang transaction fee. Pero minsan, naglalagay siya kapag may transaction fee siya na 15 Hong Kong dollars. Pero ngayon is wala siya. So, for example, is magpapadala ako sa Cebuana or Palawan. So, just tap. So, ngayon, i-enter natin yung amount na ipapadala natin. So, for example, ang ipapadala ko is 8,500 pesos. So, in Hong Kong dollar is makikita mo dyan yung palitan. So, 1,356.19 yung convert ng 8,500 pesos. And then, kapag okay na, just click OK. And then, may makikita ka dyan, next charge tayo. So, yun ang maganda. And then, i-enter mo dito yung contact details ng papadalahan mo. Yung may mobile siya, first name, middle name, last name, nationality, tapos cash pickup at, for example, sa Palawan or sa Cebuana. So, kapag okay na yun is, in-next mo lang siya. So, collection method, pick up, cash pick up at Palawan, amount exchange rate 6.26, remittance amount is ganun, tapos no transaction fee. So, next, pag okay na. And then, babayaran mo na ngayon. So, pay now. Click mo lang yung pay now. And then, ilalagay mo yung password na create mo noong nag-create ka ng Alipay HK account mo. So, ayun, payment successful ang sabi. So, i-wait lang natin yung processing. Tapos, almost done. Ganyan lang siya, guys. So, nang sabi dyan, please wait, you will receive a push-up notification or an SMS for the latest remittance status later. So, pick-up money is estimated arrival time is 1 day. So, kadalasan guys is wala pa siyang 20 minutes, mayroon na siyang confirmation na message. So, agad-agad din siyang makukuha. So, ayun nga guys, di ba, nag-top up na yung confirmation number. So, makikita mo dyan sa ating top up notification, remittance successful. So, successful na siya. At doon na nakikita na yung pick up code na papakita ng receiver natin sa Palawan or Cebuana. So, ayan, just stop. Ayan na yung receipt. Makikita dyan yung receipt number. So, ito yung ibibigay natin sa receiver natin na ipapakita sa Palawan or sa Cebuana. So, ganun lang kabilis. At ang kagandahan ng Alipay HK is pwede ka din mag-load. Just click mo lang itong bill payment ito. And then, dito mo makikita yung mga mobile networks kung saan ka maglo-load. Merong China Mobile, Smartphone, etc. So, for example, Smartphone or China Mobile, just click mo lang. Yung China Mobile is, ito yung Kabayan SIM card. And then, i-click mo yung prepaid card. Tapos, makikita mo dyan yung amount kung magkano yung ilo-load mo. So, for example, is if type mo muna dito yung number, yung may lapis dyan, and then yung amount. Tapos, next. So, ganun lang. So, may load pa naman ako, so hindi ko muna siya i-click. Papakita ko lang sa inyo guys na pwede tayong mag-load using Alipay HK. So, marami siyang paggagamitan.
And then, meron din siyang mga, pwede rin tayong gumamit ng Easy Go. So, gano'n lang kabilis. Hindi mo na kailangan pang pumila sa mga remittance center. Using Alipay HK is napaka useful at helpful talaga sa atin. So, kung may extra money kapag lumabas ka, ikip mo lang sa Alipay HK mo. So, anytime kapag may mga emergency or just in case na hindi ka na lalabas, isang click mo lang, makakapagpadala ka na sa iyong family or kung sino pa man na papadalhan mo na importante. So, ito yung ginagawa ko guys. Pwede rin siyang transportation, gagamitin natin sa mga MTR or pagkakain tayo sa mga restaurant is pwedeng pwede lahat. So, kapag magpapatop up tayo is just click lang natin yung top up. Yan. So, pwedeng pwede tayong magpa-top up kahit saan. Dito, mayroon siyang top up location, pwede sa 7-Eleven. So, okay, Watson, Fortress, Park and Shop, at marami pang iba. So, i-check lang natin dito. Tapos, meron nakalagay dyan, top up limits, Hong Kong $1,000 about top up limit. So, makikita mo din dyan yung limit mo kung magkano yung pwede mong ipa-top up. So, doon natin i-check. And then, ipapaste kan lang natin itong barcode na ito sa cashier ng mga ka-tie up ng Alipay. So, ayan. Ipapascan mo lang yan, then magbabayad ka is okay na. So, gano'n lang ka-easy. All around na siya. Pwedeng remittance, pwedeng pang transportation, pwedeng pambayad sa mga restaurant, pagkakain, pang shopping, pang grocery, at kung ano-ano pa, pangbayad ng bills, pang load, at marami pang iba. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo kapag mga baguhan pa lang dito sa Hong Kong, kagaya ko, pwede tayong gumamit nito. Pero, kailangan natin mo nang mag-download sa Play Store. So, pag mag-download po pala tayo is doon lang sa Play Store and then just type Alipay HK. So, ayan, i-download lang natin yan, then magsa-sign in. And then, just answer yung mga doon. Tapos, may mga code number for verification at gagawa ka ng iyong sariling username at password. And then, kailangan mo yung matandaan at huwag mong kakalimutan kung ano yung mga inilagay mo doon. So, ganun lang kadali yun, guys. So, ito lang yung tips ko sa inyo para maiwas po kayo sa time at effort sa pagpapadala or kung ano man at nakasave yung money nyo. So, yun lang guys. At kung may mga katanungan pa kayo is don't hesitate to comment down below and I would really appreciate your suggestions or questions. And thank you so much for watching and until next video. Bye!